Isa namang English heritage site ang pinuntahan namin, ang Tintagel Castle. Makikita mo dito na talagang na-preserve nila ang environment na ito. Dito mo makikita ang isa sa pinaka-historic na castle ni King Arthur. Dito mo makikita ang mga kabuhayan ng mga English or mga British noong kapanahunan. Pababa ito, medyo malayo ng konti. Lakad ka, pero kung gusto mong sumakay, meron namang masasakyan. Kaso may additional pay to. So naglakad kami, lakad-lakad, pababa hanggang maabot namin ang pinaka-entrance. Hindi pa po ito ang pinaka-entrance. Medyo makikita mo talaga sa environment nila na talaga namang napaka-fresh ng lugar. Ayan, kasama ko po ang aking asawa at ang asong si Roxy. Naglakad din siya. At talagang ang aking aso aligaga tuwing naglalakad. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lugar. Ito na ba ang Tintagel Castle? Makikita nyo dyan, yan po pinaka-ruin po yan. So makikita nyo, sa mga bungad pa lang, ito na po ang pinaka-entrance. Ito yung magsasabi kung saan kayo dadaan, papunta at pabalik. Ang pupuntahan po natin ay ang papunta. So ayan, i-guide po tayo ng mga tao dyan. So ito po yung area kung saan papunta dun sa pinaka-ruin ng Tintagel Castle. Ayan po ang aking aso, aligagana naman, kasama ang aking asawa. Napakaganda po dito at masasabi mo talagang napaka-presko, napaka-preserve ng area na to. Go, Roxy, go. Lakad-lakad lang po tayo ng konti. Mga 10 to 15 minutes po ang lakad. Kaya masasabi mo, makikita mo ang mga rock formation. Ayan po mga rock formation. Makikita nyo po talaga ang lahat ng area. Ito, nandito kami sa isa sa mga hillside. Makikita po natin dyan na may mga building na talagang mga bagong building na yan. At pero na-preserve pa rin po nila ang area. Sa tabi po yan ng dagat. Kung tawagin po nila rito ay hillside. Ayan po. Yan po yung bridge nagko-connect sa isang bundok. Pupuntahan din po natin mamaya yan. Dito mo talaga mararamdaman na grabe po talaga ang pagbibigay importansya ng mga British people sa kanilang history. I-imaginein po kung gaano po kaganda at ka-preserve po ng kanilang area. Yan po, naglakad po ako, paakyat kasama ang aking aso. At syempre, ang tagakuha po ng video, ang aking asawa. Yan, sabi ko sa kanya, sundan mo lang ako, pasensya na, hindi masyado marunong ang aking asawa. Ayan po, sinamihan ko po ang magandang kuha para po masulit po at para po naikot ko din po kayo sa area na to. Masasabi ko rin na talagang sulit ang pagpunta, pag-akyat ng mga site na to. Kahit medyo pagod na tayo, pero tuloy pa rin po ang ating paglalakad para ipakita ko po sa inyo kung gaano po talaga kaganda itong area na to sa tuktok po ng bundok. Nasa kabilang side po tayo, wala pa po tayo sa area na yan. Mamaya pupuntahan po natin yan. Ipapakita ko lang kung gaano kaganda ang area na po ito. Yan po ang site na yan. Pupuntahan po natin yan mamaya-maya lang po. Naramdaman ko po dito kung gaano namuhay ang mga English people nung kapanahonan ni King Arthur. Isa ito kasi sa mga masasabi kong na-preserve ng mga English people. At ramdam din mo din dito ang lamig ng hangin. Imagine niyo na lang po kung sa winter po to, kung gaano po kalamig dito sa area na to. Dito, pa-autumn pa lang po ito. Kaya medyo malamig na ng konti, umuulan, medyo misty ng konti, pero kaya po natin para po sa inyo. At pagkatapos po nito, pumunta na po kami doon sa pinaka-loob ng castle. Ito na po yung dadaanan papunta doon. Ang bayad po nga pala dito ay 20 pounds. So more or less nasa 1,400 po. So pero sulit naman po ito. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano ko pa katirik tong area na to.
Yan po yung mga bato na yan ay yan po ay mga old na pader na ginawa ng mga English people nung kapanahonan na King Arthur. Kung nanonood po kayo ng Braveheart, diyan nyo po mararamdaman kung gaano kaluma tong area na to. Ito bagong bridge na po ito. Nagko-connect po ito sa kabilang side. Yan makikita nyo po. Ayan po yung aking asawa at yung aso ko. Kasama ko pa rin po sila. At ayan po, makikita nyo ako. Syempre, kailangan naka-shades tayo kahit walang araw. 'Di ba? Pang-porma, sabi nga nila. Tuloy lang po ang ating lakad. Makikita nyo po sa baba niyan ay ang beach side po nila. May falls din po mamaya dyan. Ipapakita ko rin po sa inyo. Magkabilang side po yan. At ito po yung mga ruins ng mga sinaunang castle ni King Arthur. Kaya makikita po nyo dyan, napakaganda po ng area nila. Sobrang nakita nilang magandang area ito para sa pagtayo ng isang community. Nakalagay po sa kanilang history, parang ito ay more on nasa 1100 BC something, di ko po alam. Pero masasabi kong sulit po. I'm not exactly kung gaano po katagal na to, pero masasabi ko lang po kung nanonood kayo ng mga English, yan, movie na talagang parang Braveheart, yan po. Ganyan po ang feel dito. Yan po si King Arthur, statue na lang po niya yan. Nasa kabilang bundok po yan. So nilakad ko yan more or less mga 10 to 15 minutes. Ayan po, marami rin po umakyat. Ayan, syempre, hinintay ko lang po sila mawala para magkaroon tayo ng opportunity na makapagpa-picture sa tabi ni King Arthur. Ayan na nga po, nabigyan ako ng pagkakataon. Dream come true po na makita at mapuntahan tong lugar na to. Hinawakan ko talaga ang sword ni King Arthur. Hindi ko alam kung totoo po yan, pero sabi nila, yan po daw talaga ang pinaka-height ni King Arthur ng Inglaterra. So, ayan po. At ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung ibang area. Ito po, naglakad na naman tayo, tapos na po tayo kay King Arthur statue. At yan, maganda po talaga dito. Sobrang nakaka-amaze po ng paligid na ito. Parang naramdaman ko kung gaano kahirap at gaano masasabi ko pong one of the best English heritage site po na napuntahan ko itong lugar na ito. Yun po. Maraming salamat po sa mga nakapanood dito. Sana po makapunta rin po kayo dito at makita nyo tong area na po ito. Ayan po ang isang cave sa baba ng bundok na yan. Papasok po yan doon. At mayroon pong isang parang maliit na kuweba papasok niyan. So makikita rin nyo po, nasa baba po ito ng bundok. So itong site na to ay napakakumpleto. May beach, may cave, at ayan po, makikita nyo po yun, yung sinag na yun ay tagos po yun sa kabilang beach. Hindi na po na natin pinuntahan kahit yung medyo madulas, kahit delikado. Ayan po, pakita ko, sa may sinag na araw po yan. So napakaganda daw po niyan. Pag yan ay may araw at makikita mo talaga na makikita ang sinag yan. Ayan na po yung cave. Masasabi ko talagang maganda po, malamig sa loob. Sabi daw nila, kung kapanahunan, marami po ang pag may mga malakas na bagyo, dito yan nagpupunta, yung natutulog, or dyan sila nagtatago. Yan po, malaking cave po yan. Sobrang napakalaking cave po. Ayan po. Tulad niya po, labas naman po tayo para ipakita ko po yung ibang places. Paglabas nyo po yan, may waterfalls po dyan.